So, ngayon magsasagot tayo ng dalawang problem. Isang polynomial long division, tsaka isang factoring. So, gusto kong gawa ng video tong problem na to kasi medyo tricky to. Medyo iba dun sa mga examples natin dun sa video. So, sagutan muna natin yung number 1 natin, yung polynomial long division. X cubed minus 2x squared minus 1 divided by x squared minus 1. So, di ba gagawin natin siyang parang yung normal na division, yung ganyan. X cubed minus 2x squared. So, pag magde-divide ka, yung mga variable, ilalagay mo sa descending yung order nila. Yung mga exponent nila pababa. 3 muna, 2. Pero kailangan ilagay mo rin yung x na may exponent na 1. Pero wala siya sa given, di ba? Lalagyan mo siya dapat ng 0x. Ito yung x1. So, 3, 2, 1. Dapat gano'n, sunod-sunod pababa hanggang 1. Pag walang 1, lagyan mo ng 0x. So, sulat mo yung minus 1. Sulat mo dito yung divisor, yung x squared minus 1. So, tuloy na natin yung division. Diba? Ang unang step, divide mo yung first term ng dividend sa first term ng divisor. So, x cubed divided by x squared. So, pag parehas ang variable, ima-minus mo lang yung exponent. So, 3 minus 2 equals 1. So, sulat mo yung x, 1 yung exponent. Or, x to the first ay equal sa x na rin. Diba? Sulat mo sa taas. Second step, multiply. Itong nakuha mong sagot sa taas, yung x, imumultiply mo sa buong divisor, x squared minus 1. So, divide ang unang step, multiply ang pangalawang step. So, distribute mo, di ba? X times x squared is equal to x cubed. X times negative 1 is equal to negative x. So, ayan, x cubed minus x. Sulat mo dito, x cubed minus x. So, yung minus x, tatapat mo siya sa kaparehas na exponent. So, minus x. Kaya mo nilagyan ng 0x dito para maitapat mo yung sagot pag minultiply mo. Kasi hindi mo siya pwede itapat dito pag maminusin mo kasi itong dalawa. Pag maminusin mo to. So, x cubed minus x cubed, 0 na lang yan. Itong negative 2x squared, hindi mo naman pwede i-minus dito. Hindi sila magkaparehas na term. So, baba mo lang yung negative 2x squared. Bring down mo lang. Bring down. Ito, katapat ng 0. So, 0x minus negative x is equal to, magiging plus x na lang to. Bring down natin itong negative 1. So, ganun ulit. Yung kasunod na step, divide ulit. Divide ka ng isang term, yung pinakaunang term sa baba, negative 2x squared. Divide mo sa unang term ng divisor, x squared. So, negative, di ba? Kopyahin mo yung sign. 2, wala namang coefficient to, 1 lang coefficient. Kopyahin mo yung 2. X squared divided by x squared, parehas na term, cancel. So, negative 2. Kopyahin mo sa taas. Negative 2. So, paulit-ulit lang. Mumultiply mo to negative 2 sa lahat ng divisor. Negative 2 times x squared minus 1. Negative 2 times x squared is negative 2x squared. Negative 2 times negative 1 is equal to positive 2. So, sulat mo to dito. Itapat mo yung magkakalike terms. Negative 2x squared, katapat nito. Yung plus 2, tapat mo sa constant, plus 2. Hindi mo pwede dito itapat kasi hindi mo mapagmaminus yung x tsaka yung 2. So, lagi magkatapat yung magkaparehong term, minus. Negative 2x squared minus negative 2x, cancel, 0 na lang yan. Plus x minus, wala naman dito, di ba? Baba mo lang yung x. Negative 1 minus 2 is equal to negative 3. So, try mo to. X, divide mo sa x squared. Pag mas mababa na yung exponent nito, negative 1, 1, kesa dito, 2 ang exponent nito, hindi mo na siya i-divide. Pag mas mababa na to dito, or pag
constant na lang yung natira dito, hindi mo ma-divide sa x. Pag hindi mo na ma-divide, etong natira dito, ito na yung remainder. So, paano mo isusulat yung remainder? Lalagay mo plus, sulat mo yung remainder, x minus 3, over, yung buong remainder, i-over mo sa buong divisor, x squared minus 1. So, yan ang sagot. X minus 2 plus yung remainder, x minus 3 all over x squared minus 1. So, yan yung long division. Tandaan nyo, kapag may kulang na term, descending dapat ang gagawin mo, 3, 2, tapos 1 na agad yung, diba, yung term. Walang x1, lagyan mo ng 0x. Para, kapag may sagot ka dito na kaparehas ng term, dun mo siya itatapat sa 0x. So, yun yung una nating problem. Polynomial long division. So, dito naman tayo sa second problem natin. Ito, factoring naman to. Sulat natin dito sa baba. 15te minus 12he plus 10ty minus 8hy. So, ito medyo tricky to kasi apat yung terms nito. So, hindi siya factoring trinomial. Wala na yung step na yon. Factoring common monomial factor ba to? Tingnan natin. Parehong may e. Ito walang e. May t, walang t. May t, walang t. Parehong may y to. Walang y. May h. May h dito. Pero dito walang h. So parang hindi mo siya mapa-factor. Diba? Parang walang common factor tong apat. Pero kung titingnan mo, try natin na i-factor or i-group yung terms na may magkakaparehong factor. So, i-group natin tong unang dalawang terms at itong pangalawang term. Pangalawang group, yung last tsaka yung second to the last. So, tingnan natin yung mga ginroup natin. Meron bang common factor to? 15 at 12. So, parehas silang divisible by 3. Parehas din silang may variable na e. So, try natin i-factor out yun. 3 tsaka e. Tapos, divide natin yung bawat term. 15 divided by 3 is equal to 5. Tapos, te divided by e. Cancel mo na yung e. T na lang matitira. Minus 12he divided by 3e. So, 12 divided by 3 is equal to 4. Tapos, he divided by e, ika-cancel mo na yung e, wala na yung e, h ang matitira. Plus, ito naman, 10ty minus hy. Yung 10 at yung 8, parehas na divisible by 2. Parehas din silang may letter y. So, factor out natin yung 2 at y. Divide natin yung mga terms. 10ty divided by 2y. So, 10 divided by 2 is equal to 5. ty divided by y, cancel mo na yung y, pareho, matitira yung t. Minus 8hy divided by 2y, so 8 divided by 2, 4. hy divided by y, cancel mo na yung y, diba? Matitira yung h. So, kung titingnan mo, nagkapareho yung nasa loob ng parenthesis, 5t minus 4h, 5t minus 4h. Ibig sabihin, pwede pala itong i-factor. So, magiging factor mo dyan ay dalawang binomial. Ang unang binomial, yung magkapareho sa parenthesis. Yung 5t minus 4h. Yung pangalawang factor, yung finactor out mo, kopyahin mo lang yung 3e, kopyahin mo dito, 3e. Tapos, kopyahin mo tong isa mo pang finactor out, plus 2y. So, ito yung factored form nitong 5te minus 12he plus 10 to ty minus 8hy. So, kahit pala wala silang common monomial factor yung apat, basta yung tigda dalawa meron, pwede mo siyang i-group kagaya nito, tapos i-factor mo ng magkabukod yung unang group tsaka yung pangalawang group,
Pag nagkapareha sila na nasa loob ng parenthesis, ibig sabihin, factorable siya. Pwede mo siya i-factor. Lagay mo to dito sa una, tapos yung finactor out sa pangalawa. So, i-check mo pala muna ng ganun. Hindi mo agad sasabihin na hindi factorable kung walang common factor yung 4. So, ayan yung second example natin. Hard mode yan. Kaya, naisip kong gawa ng video kasi medyo tricky siya. Medyo isipin mo parang hindi factorable. So, ito naman yung third problem natin, third example. Dadagdag lang natin, medyo kaparehas siya nung pangalawang example, pero mas hard mode. Xm plus hm minus xn minus hn. So, kung titingnan mo, walang magkakapareho sa 4. May m dito sa dalawa, wala dito. Parehos na may n dito, walang n dito. 4 na term, so hindi siya factoring trinomial. So, gagawin din natin yung ginawa natin kanina. I-group natin yung unang dalawang term. Kasi parehas silang may m. Nakita natin parehas na may m. So, i-factor out natin yan mamaya. Tsaka yung pangalawang term na parehas na may n. I-factor out natin yung n. So, ang gagawin natin dito, medyo iba to ng konti kasi makikita natin naging minus yung unang group, minus natin sa pangalawang group kasi minus xn to. Kapag minus, itong tatandaan natin, kapag minus, gawin natin plus yung gitna nito. So, kinroup mo minus to, gawin mong plus. Kung plus to, wala kang babaguhin dito. Pero pag minus, baguhin mo yung sign ng gitna. Kung minus to, gagawin mong plus. Kung plus to, gagawin mong minus. Bakit? Kasi tingnan natin to. Diba? Ganyan yan. Ganito yan kanina nung ginroup natin. Bakit natin ginawang plus? Kasi pag minus mo yung nasa loob ng parenthesis, i-distribute mo yung minus. Ta-times mo yung minus sa loob. So, magiging itong xn magiging minus xn, itong minus hn magiging plus hn, tapos wala na yung parenthesis, dinistribute mo na kasi itong sign na nasa tabi ng parenthesis. So kung titingnan mo, negative xn, tama, parehas sa given. Plus hn, iba na siya sa given pag hindi mo pinalitan yung sign. So, kaya mo papalitan para magparehas siya sa given. So, tingnan natin itong ginawa natin, yung pinalitan natin yung sign. Diba, ginawa natin plus yung gitna. So, distribute natin yung minus. Magiging minus xn to, magiging minus hn to. So, minus xn, kaparehas ng given, minus xn, minus hn, parehas na rin siya sa given. So, wala na bago sa given. Kaya, kapag minus yun nasa parenthesis, gagawin mong plus yun nasa loob. Kaya natin ginawang plus para parehas pa rin ang given. Walang nabago sa given. So, yan na. Ituloy na natin. Parehas na may m, factor out mo yung m. xm divided by m, cancel mo yung m, natira yung x. Plus, hm divided by m, parehas na may m, natira yung h. Minus, factor out mo yung n, parehas na may n. Tapos, xn divided by n, cancel mo yung n, natira yung x, plus hn divided by n, cancel mo yung n, natira yung h. So, parehas na x plus h yung nasa loob, ibig sabihin, factorable siya. Dalawang binomial ang factor. Ang una ay yung x plus h. Kopyahin mo yung nasa loob ng parenthesis. Ang pangalawa, yung mga finactor out mo, m, tapos negative n. Lagi mo sasama yung sign. So, ito ang factored form ng given natin. X plus h times m minus n. So, ito pahabol natin na problem number 4. Medyo sinisipag-sipag tayo mag-solve ngayon ng mga problems. Ito yung tanong ng isa nating ka-Wonderham na si Judy. Polynomial long division din. So, isolve natin to. X cubed plus 7x squared plus 1 divided by x minus 1. So, kapareha siya nung number 1 na
given natin. So, susulat natin yung dividend. X cubed plus 7x squared plus 1. So, ba't natin nilayo yung plus 1? Kasi, i-arrange natin ng descending yung mga x. 3, yung exponent nito, 2 yung exponent nito, maglalagay tayo ng dapat na may exponent na 1 na x. Pero, gawin natin 0. Para wala siya talaga. Dinagdag lang natin para kumpleto yung ating order ng exponent. So, lagyan mo ng division sign. Lagay mo yung divisor sa kaliwa, x minus 1. So, step by step natin uli. So, first step, first term divided by first term. X cubed divided by x. Ma-minus mo yung exponent. Exponent nito ay 1, di ba? 3 minus 1 equals 2. Sulat mo yung x, lagay mo yung 2 dito. So, ito yung unang term ng sagot natin. Lagay mo sa taas. Second step, itong sagot, itong x squared, times mo sa buong divisor, times sa x minus 1. So, x squared times x is equal to x cubed minus x squared times 1 is equal to x squared. X squared. So, sulat mo to dito sa baba. X squared, ay, x cubed pala. Minus x squared. So, lagi mong pagtatapat-tapatin yung like terms. Tapos, ipagma-minus mo na sila. X cubed minus x cubed, cancel, 0. 7x squared minus negative x squared is equal to positive 8x. Tapos, baba natin tong ating imaginary term, 0x1. So, wala lang yan. Lagay lang natin yan para kapag nagbaba tayo mamaya ng sagot, dyan natin itatapat. So, itong first term dito sa baba natin, 8x squared, divide natin sa first term uli nitong divisor. 8x squared minus x, divided by x. Sorry, nabubulol na naman ako. So, 8x squared divided by x, 8 divided by 1 ang coefficient nito, 8. X squared divided by x, 1 ang coefficient, 1 ang exponent ng x, so 2 minus 1 equals 1. So, sulat mo yung x, 1 or 8x. Sulat natin sa taas, plus 8x. So, ganun ulit. Multiply natin to sa divisor. 8x times divisor, x minus 1. Distribute. 8x times x is equal to 8x squared. 8x times negative 1 is equal to negative 8x. Sulat natin ulit ito dito. 8x squared minus 8x. So, kaya tayo naglagay ng 0x para katapat nung minus 8x. So, minus 8x squared minus 8x squared, 0. 0x to the first minus negative 8x is equal to positive 8x. Baba natin yung constant. Bring down 1 plus 1. So, paulit-ulit lang. 8x, divide mo sa first term. Pag magdi-divide ka, yung unang term lang lagi. 8x divided by x. So, x divided by x, cancel. 8 na lang natira. Tapos, yung sagot, susulat mo lagi sa taas. Plus 8. Tapos, pag magta-times ka naman, ta-times mo lagi sa buong divisor. So, yung 8, ta-times mo sa x minus 1. 8 times x is equal to 8x. Negative 1 times 8 is equal to negative 8. So, yung sagot naman, susulat mo ulit sa baba. 8x minus 8. So, minus mo ulit. 8x minus 8x, 0. 1 minus negative 8, positive 9. So, constant na lang to. 9 divided by x. Hindi mo na siya i-divide sa x. So, ito na yung magiging remainder natin. So, paano mo susulat yung remainder? Plus 9 over yung buong divisor, x minus 1. So, ayan ang ating sagot sa long division. X squared plus 8x plus 8 plus yung remainder 9 all over ng divisor, x minus 1.